Leo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong third quarter ng 2024. So that's July, August, September. So let's see. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment kung paano makakapagpabook for a private reading. So let's see, Leo. What's up? Anong energies for you ngayong third quarter ng 2024? You have Peacock. Ang ganda ng Peacock. So, this is about transmutation, awareness, liberation. So, maaring you are freeing yourself, palalayain mo yung sarili mo sa mga limitations, no? Kasi minsan, nililimitahan natin yung sarili natin. It's either tayo naglilimita or ibang tao, no? But I feel like may i-explore ka tungkol sa buhay mo, sa mga bagay na interesado ka, you want to experience new things in life. No? So, nagkakaroon ka ng liberation, awareness. O yung iba, tipong aalis kayo sa puder ng mga magulang nyo, bubukod na kayo, mamumuhay na kayo ng sarili ninyo. Diba? Let's see what else. You have wolf. Wow. So, this wolf is about awakening rin no? So, it seems na yung iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening. Yung parang pinalaya, no? Papalayain or mas pipiliin mong maging malaya ngayong third quarter ng 2024 to explore and discover who you really are, no? Yung iba sa inyo, alamin niyo yung purpose nyo. What is your life's purpose? What will make you feel happy, fulfilled? Let's see what else. You have the star. Uy, di ba ang star associated yan sa pangarap, no? Pangarap natin. Oo. So for some of you, you will follow your dreams. You are divinely guided. Okay? Aside from being independent. So talagang, yung iba, major change to. Yung talagang ikaw lang, magpo-focus ka sa sarili mo, you will free yourself from that limitation at susundin mo or susundan mo yung pangarap mo. Matagal mo nang pinapangarap. Let's see what else do we have for you, Leo. Ngayong third quarter ng 2024, you have the 7 of Cups. Okay, so some of you maraming opportunities opening up sa inyo. Maaring ma-overwhelm kayo. Kaya, piliin nyo lang kung saan kayo mas nakaka-connect, kung saan kayo mas magiging masaya, kung saan kayo mas interested. May 6 of Cups. Okay, maaring merong person that might confuse you, no? Pwedeng ito'y person from the past. Pwede magbabalik, magpaparamdam. Okay? But I think you are resisting this person. Kumbaga, pinipigilan mo yung sarili mo na bumalik sa ganyang sitwasyon with this person kasi parang you feel like ganun pa rin no? Wala siyang bagong may offer. So, anong purpose pa ng pag-aayos or pagbabalik? But of course, nasa sa inyo pa rin yan. Kung paano nyo tatanggapin. Kasi yung iba, yung nagre-relapse, no? Hindi pong bumabalik ulit dun sa person. Kasi parang hindi nila kayang mag-move on. Kaya lang, parang yung magiging cycle. Okay sana kung magiging maayos yung relationship ninyo. But for some of you, pwedeng itong person na to, i-confuse ka lang. Yung tipong hindi mo alam kung ano na yung plano niya. Basta ang alam lang niya, magkaayos kayo, magkabalikan kayo, that's it. Kaya lang kung may expectations ka sa kanya, tapos hindi niya maibibigay, it's the same problem, no? You have the 6 of Pentacles. I think yung iba sa inyo nagtitipid. Especially you have 9 of Wands here.
ngayong third quarter, magiging maingat kayo sa mga gastos. Hindi kayo masyadong bibili ng mga unnecessary things na alam nyong wala namang kahihinatnan. Oo, so mas kayo ngayon, focus on having stable income and savings, more savings. Okay, so let's see your money, career, finances. You have the Seven of Staves. Ooh, the Three of Swords. And the Seven of Pentacles. Nako, yung iba sa inyo, maaring may disappointment sa trabaho, sa finances. Pwedeng merong masyadong mataas yung expectation sa'yo ng boss mo, tapos nahihirapan kang mag-deliver, or pwedeng itong boss na to masyado siyang maraming demands. Oo, sa'yo. So, you really have to protect your energy. Wag mo namang hayaan na umuo ka lang ng umuo palagi, no? Kung talagang sa tingin mo na it's too much, then if it's really too much to bear, then wag mong i-take. Oo. Kaya nga siguro yung iba sa inyo, may papalayain nyo rin sarili nyo sa limitation. Pwede kasing merong something na makakapagpa-disappoint sa'yo sa trabaho na magiging dahilan para umalis ka dyan no, sa work na yan. Kumbaga, parang matagal ka nagtiis, matagal mong hinintay yung opportunity na ibigay sa'yo, pero parang wala, no? Nauwi sa wala, wala nangyari. Oo. So, ngayon, I think, niisip mo kung worth it pa ba na magpatuloy sa trabaho na yan, sa business na yan, sa career na yan, or you will try new opportunities. So, you have chocolate satisfaction. Oh, you're going to do things right. Maaring meron kang aayusin talaga sa trabaho, sa career, sa business mo, na kung saan doon ka feeling good, feeling at ease. May emotional force din. You are also developing your character. Yeah, I feel like para kang aalis sa poder ng company that you are working for para ma-explore mo pa yung iba mong galing, yung mga talents mo. I think matagal mo na tong plano. Ngayon lang nagkaroon ng iniiwasan mo siya. Iniiwasan mo tong gawin, no? Pero you are finally facing that reality. Hinaharap mo na okay, ito na yon, kailangan ko na talagang harapin itong bagay na kinatatakutan ko. So, you are now freeing yourself. Sa love life naman, you have the Ace of Staves, the Nine of Vessels, wow, and the Nine of Staves. Okay. So, some of you, maaring meron kayong new relationship, no? Para sa mga single dyan, pwedeng you are getting into a relationship na sa tingin mo siya na, no? But, syempre, hindi rin tayo dapat nagpapadala sa ating emosyon na parang magko-commit ka kaagad na hindi pa nakikilala tong taong to. Pwede kasing bugso lang ng damdamin. Okay? So, make sure that you know this person bago ka makipag-commit sa kanya. And if you are already in a relationship right now, I think meron kayong mga gagawing masasayang bagay ng person mo para mas mapatibay niyo yung relationship ninyo. So, yung iba sa inyo, magta-travel kayo together. Yung iba sa inyo, maaring may mga fun times kayo na gagawin together, or meron kayong mga pag-aaralan. May i-research kayo, something that you are very interested in. And I think magtutulungan kayo, no, para maabot ninyo ang pangarap ng bawat isa. Oh, meron talagang new pathways. Consider whether you are happy on your current path. Oh my God, so ito yung pinaka message sa inyo, Leo, no?
Oo, titinan mo ngayon kung masaya ka ba sa current path mo at kung hindi, then merong bagong pathways na i-explore ka, no? Merong new beginnings. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.